Ang sikat ng araw ay humahalik sa kulay kalawang na bubong ng dampang halos gumuho na. Sumasayaw sa alikabok na nagmumula sa tuyong lupa. Sa labas, nakaupo si Mang Tonyo sa isang lumang bangko. Ang mga kamay ay gaspang na sa paghawak ng araro. Ang likod ay bahagyang kuba sa pagyuko sa bukid. Ang kanyang mga mata, malalim at pagod, ay nakatingin sa malayo tila naghahanap ng sagot sa kanyang walang katapusang paghihirap. Tay, bakit hindi po ako makapag-aral? Ang tinig ni Onyok, manipis pa ngunit puno ng kuryosidad, ay pumunit sa kanyang katahimikan. Ang batang lalaki, payat ngunit may matatalim na mata, ay nakatayo sa harapan ng kanyang ama. Hawak ang isang pinaglumang aklat na hiniram sa kapitbahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Tonyo. Tila ba ang bawat paghinga ay nagdadala ng bigat ng mundo. Anak, alam mo namang kapos tayo. Ang pagbubukid lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Paano ka makapag-aaral? Ang kanyang tinigi basag puno ng kalungkutan. Pero po, ang sabi po ni Aling Maricel, ang katalinuhan daw po ang susi para makaahon sa kahirapan. Gusto ko po maging matalino, tay. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Giit ni Onyok. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Nagbabanta ng luha. Umiling si Mang Tonyo, ang kanyang tingin ay lumayo, nakatuon sa malawak na bukid na tanging nagbibigay sa kanila ng pagkain. Hindi sapat ang katalinuhan, anak. Kailangan mo ng pera. Ang bawat pahina ng aklat na yan ay katumbas ng halaga na hindi natin kayang bayaran. Pero po, kung magsisikap po ako, baka po may paraan. Baka po may scholarship o kaya naman po, magtatrabaho po ako sa gabi, tapos mag-aaral po ako sa umaga. Bahagyang napangiti si Mang Tonyo, isang mapait na ngiti. Masyado ka pang bata, Onyok. Ang trabaho sa bukid ang magpapatibay sa'yo. Yan ang iyong eskwelahan. Dito mo matututunan ang halaga ng bawat butil ng palay. Pero po, hindi po yun ang pangarap ko. Gusto ko po talaga magbasa magsulat at matuto ng maraming bagay. Ayoko maging katulad natin na halos hindi na makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang tinig ni Onyo kay naging matatag, may halong pagkabigo. Napatingin si Mang Tonyo sa kanyang anak. Nakita niya ang matinding pagnanais sa mga mata nito. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Naintindihan ko, anak. Naintindihan ko ang iyong pagnanais, subalit ang realidad ay malupit. Hindi tayo pinanganak na mayaman. Ang lupa ang ating buhay. Onyok, ang lupa ang ating kinabukasan. Pero po, paano kung hindi sapat ang lupa? Paano kung hindi na po tayo makabayad ng utang? Ano po ang mangyayari sa atin? Ang mga tanong ni Onyo kay sunod-sunod nagpapakita ng kanyang pag-iisip na lampas sa kanyang edad. Napatayo si Mang Tonyo, ang kanyang likod ay lalo pang kumuba. Huwag kang mag-alala sa ganoon, anak. Ang Diyos ang bahala sa atin. Basta't magtrabaho tayo, hindi tayo magugutom. Pero po, ang gutom po ay hindi lang sa tiyan. Ang gutom po ay kaalaman na mas mahirap tiisin. Gusto ko po talaga makapag-aral, tay. Ang tinig ni Onyo kay puno ng pakiusap. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kalat. Lumapit si Mang Tonyo, hinaplos ang ulo ng anak. Anak ko, kung may paraan lang sana. Kung may pera lang sana ako. Ako mismo ang magdadala sa iyo sa eskwelahan. Ngunit wala. Wala tayong kahit na anong ipambabayad. Kahit po panggabi, tay. Kahit po sa public school na mura lang. Mura? Kahit mura, kailangan pa rin ng pera. Para sa lapis, papel, uniforme, pamasahe. Saan natin kukunin ang mga yun? Ang kinikita natin ay sapat lang para sa pagkain. At kung minsan nga ay kulang pa. Yumuko si Onyok, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ramdam niya ang bigat ng kanilang kahirapan, ang sakit ng kawalan ng pag-asa na nagmumula sa tinig ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang murang puso, sa kabila ng lahat, isang binhi ng pagpupunyagi ang nagsimulang sumibol. Hindi niya sasayangin ang kanyang buhay sa kahirapan, hindi niya hahayaan na ang kanyang ama ay manatiling nakabaon sa lupa. Sige po, tay. Bulong ni Onyok, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Naintindihan ko po. Ngunit sa loob niya, nag-aalab ang isang pagnanais na baguhin ang lahat. Isang pagnanais na hindi kayang patayin ng anumang kahirapan o kawalan ng pag-asa. Alam niya balang araw, babangon sila. Babangon sila mula sa pagkakabaon sa lupa. Nagsimulang magdilim ang paligid, ang mga kuliglig ay nagsimulang mag-awitan. At ang hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang lupa at pagod. Sa loob ng dampa, tahimik na naghapunan si Mang Tonyo at Onyok. Ang kanin ay halos walang sahog.
at ang bawat subo ay tila isang pilit na paglunok sa katotohanan ng kanilang kahirapan. Tay, ano po ang aral sa araw na to? Tanong ni Onyok, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ama. Napaigtad si Mang Tonyo, ang kanyang kubyerto sa bahagyang kumalansing sa pinggan. Aral? Ang aral ay magtrabaho, Onyok. Ang aral ay ang lupa. Ang aral ay ang pagkain sa ating habag. Pero po, mayroon po ako narinig kanina. Sabi po ng guro na nagtuturo sa mga bata sa kabilang baryo, ang aral daw po ay hindi lang sa trabaho. Ang aral daw po ay nasa libro, nasa isip, na kapag marami kang alam, mas madali kang makakaahon. Nginuya ni Mang Tonyo ang kanyang kanin. Ang kanyang panga ay bahagyang kumuyom. Ang guro na yan, mayroon bang alam sa pagbubukid? Mayroon ba siyang alam na pagbabayad ng utang? Ang libro ay hindi nakakabusog, Onyok. Ang libro ay hindi nakakapagbayad ng utang. Pero po, kung magiging matalino po ako, baka po makahanap ako ng paraan para makapagbayad ng utang. Tay, baka po makahanap ako ng trabaho na hindi po kailangang magbungkal ng lupa sa ilalim ng init ng araw, na hindi po kailangang magpuyat para lang makakain. Ay naku anak, singhal ni Mang Tonyo, ibinaba ang kanyang pinggan. Trabaho? Anong trabaho ang kukuha sa isang batang walang pinag-aralan? Ang tanging trabaho na alam natin ay ang pagbubukid. Yan ang ginawa ng lolo mo. Yan ang ginawa ko. At yan din ang gagawin mo. Yumuko si Onyok, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tuhod. Ayoko po, tay. Ayoko pong maging katulad natin. Ayoko pong matuto. Gusto ko pong makakita ng ibang mundo. Ibang mundo? Ang ibang mundo ay para sa mayayaman, Onyok. Ang ibang mundo ay para sa mga ipinanganak na may ginto sa bibig. Tayo ay ipinanganak na may putik sa kamay. Yan ang ating kapalaran. Hindi po ako naniniwala doon. Hindi po ako papayag na ang putik sa kamay ang maging kapalaran ko. Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong baguhin ang ating buhay. Napatayo si Mang Tonyo, ang kanyang anino ay humaba sa dingding. Bakit ba napakatigas ng ulo mo, Onyok? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala tayong pera. Wala. Kahit anong gawin mo, wala tayong pera. Ang pangarap mo ay hangin lang. Pero po, kung susubukan ko lang po, baka po may paraan. Baka po may scholarship, baka po may taong tutulong sa akin. Nanginginig ang tinig ni Onyok, ngunit hindi siya sumuko. Walang tutulong sa atin. Ang bawat isa'y abalas sa sarili nilang problema. Walang magbibigay ng pera sa iyong pangarap. Hindi tayo mayaman para mangarap ng ganyan. Sumigaw si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay namula sa galit at pagkabigo. Kung wala po ang magbibigay, ako po ang maghahanap. Ako po ang magsisikap. Hindi po ako hihintutay. Hindi po ako titigil hanggat hindi po ako nakakapag-aral. Tumayo si Onyok, ang kanyang maliit na katawan ay tila ba nagkaroon ng lakas. Napatulala si Mang Tonyo, ang galit ay napalitan ng pagkabigla. Anong sinasabi mo? Lumalaban ka na sa akin ngayon? Dahil sa kalokohan mong pag-aaral? Hindi po ako lumalaban, tay. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Ayoko po ng buhay na ganito. Ayoko pong habang buhay na magbungkal ng lupa na halos wala na pong makain. Ayoko pong makita kayong nahihirapan, tay. Ang mga mata ni Onyok ay puno ng luha. At ano ang gagawin mo? Maglalayas ka? Magtatago ka sa ilalim ng bato? Hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay sa labas ng baryong to. Mas mahirap po ang buhay na walang pag-asa. Mas mahirap po ang buhay na walang alam, kundi ang paghihirap. Mas gugustuhin ko pong mamatay sa pagsubok kaysa mamatay sa kahirapan na walang ginagawa. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Onyok. Ang tunog nito ay tila ba bumiyak sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Onyok ang hapdi, ang mainit na dugo na umagos mula sa kanyang bibig. Huwag mo akong sagutin ng ganyan, Onyok! Sigaw ni Mang Tonyo, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ako ang ama mo. Ang alam ko, ang tama para sa'yo. Ang pag-aaral na yan ay walang patutunguhan. Hanggang kailan mo ba ipagpipilitan ng bagay na hindi naman natin kayang abutin? Hinawakan ni Onyok ang kanyang pisngi, ang mga mata ay nanlilisik sa sakit at galit. Kung hindi niyo po ako kayang unawain, kung hindi niyo po ako kayang tulungan, ako na lang po ang gagawa ng paraan. Ako na lang po ang maghahanap ng aking kapalaran. Hindi po ako mananatili dito para maghintay ng kamatayan. Onyok,
Saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Aalis po ako, tay. Nanginginig ang tinig ni Onyok, puno ng determinasyon. Aalis po ako. Hindi po ako babalik hanggat hindi ko po kayo kayang tulungan. Hindi po ako babalik hanggat hindi ko po nababago ang buhay natin. Kalokohan. Bata ka pa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Babalik ka rito, iiyak ka, at magmamakaawa ka sa akin. Walang makakatulong sa'yo sa labas. Mas gugustuhin ko pong magutom sa syudad kaysa magutom sa sarili nating baryo nang walang pag-asa. Mas gugustuhin ko pong magtiis sa labas kaysa magtiis dito na wala pong nakikinig sa akin. Kung ganoon pala, sige, umalis ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Tingnan natin kung sino ang magpapakain sa'yo. Tingnan natin kung saan dadalhin ang pangarap mong yan. Sumisigaw si Mang Tonyo, itinuro ang pintuan. Umalis ka. Ngayon din. Nanginginig ang buong katawan ni Onyok, tumingin siya sa kanyang ama. Ang sakit ng kanyang mga mata ay mas matindi pa sa sakit ng sampal. Walang sinabi si Onyok, tumalikod siya, madaling pumasok sa kanilang maliit na silid. Nang marinig ni Mang Tonyo ang kaluskos ng mga gamit, Anong ginagawa mo? Talaga bang aalis ka? sumigaw si Mang Tonyo ngunit hindi niya pinigilan ang kanyang sarili na tumayo. Ang kanyang mga paa ay tila ba nakadikit sa sahig. Opo, aalis na po ako. Narinig ni Mang Tonyo ang tinig ni Onyok, puno ng determinasyon, ngunit may halong pagkabigo. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Onyok bit-bit ang isang lumang supot na naglalaman ng kanyang kaunting damit. Ang kanyang mukha ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Onyok, huwag mong gawin yan, anak. Ang tinig ni Mang Tonyo ay naging mahina, ang galit ay napalitan ng takot. Paalam po, tay. Bulong ni Onyok, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi siya lumingon, nagmadali siyang lumabas ng dampa. Ang kanyang mga yapak ay mabilis na nawala sa dilim ng gabi. Onyok, bumalik ka. Sumigaw si Mang Tonyo ngunit huli na. Ang kanyang anak ay nawala na sa kanyang paningin. Natumba si Mang Tonyo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay tila ba pinipiga. Kinabukasan sa pagising ni Mang Tonyo, ang dampa ay tahimik. Ang init ng araw ay pumasok sa loob ng dingding. Ngunit ang init sa kanyang puso ay wala. Naglakad siya patungo sa higaan ni Onyok. Walang tao. Nakita niya ang isang maliit na papel na nakapatong sa unan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinampot ito. Mahal kong ama, paumanhin po kung hindi ko sinunod ang inyong utos. Ngunit hindi ko po kayang manatili dito at makita kayong nahihirapan. Ang pangarap ko po ay hindi hangin lang. Ang pangarap ko po ay ang pag-asa natin. Aalis po ako para hanapin yon. Hindi po ako babalik hanggat hindi ko po kaya kayong tulungan. Hindi po ako babalik hanggat hindi ko po nababago ang buhay natin. Mahal na mahal ko po kayo, tay. Pangako po, babalik ako. Babalik ako na may dalang pag-asa. Nagmamahal, Onyok. Nalaglag sa sahig ang sulat, bumuhos ang luha sa mga mata ni Mang Tonyo. Onyok, anak ko. Bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Ang binhi ng pag-asa na itinanim ni Onyok ay nagsimulang sumibol. Ngunit sa halip na kagalakan, puro sakit ang naramdaman ni Mang Tonyo. Ang kanyang anak, ang tanging liwanag sa kanyang buhay, ay lumisan. Bit-bit ang isang pangarap na tila ba imposible. Sa labas ng baryo, nagpatuloy sa paglalakad si Onyok. Ang kanyang mga paa ay masakit na. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ang syudad, yan ang kanyang patutunguhan. Doon hahanapin niya ang kanyang kapalaran. Doon sisimulan niya ang pagbabago. Ang sakit ng sampal ng ama ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang bawat takbang ay isang pangako. Hindi siya babalik hanggat hindi niya natutupad ang kanyang mga salita. Ang kanyang pangarap ay hindi hangin lang. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang pag-asa. Ang malaking gusali ay tila mga higante humaharang sa huling sinag ng araw. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga tao ay bumalot kay Onyok, na ngayon ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Bit-bit ang kanyang lumang supot. Ang amoy ng usok at iba't ibang pagkain ay humahalo sa hangin. Tao po, may nakatira po ba dito? Bulong ni Onyok sa sarili, tila kinakausap ang madilim na pasilyo sa isang gusali. Ang kanyang tiyan ay kumukulo at ang kanyang mga paa ay masakit na sa mahabang lakaran. Isang matandang babaeng may dalang basket ng gulay ang dumaan sa kanyang tabi. Anong hinahanap mo, bata? Walang bahay sa kalye. Kung wala kang pera, umuwi ka na sa inyo.
Wala po akong uuwian, Aling Maricel. Gusto ko lang po sanang magtanong. May trabaho po ba dito? Nanginginig ang tinig ni Onyok, halos hindi na makahinga sa pagod. Trabaho? Sa ganitong oras? Bata, umuwi ka na. Delikado ang kalye. Baka mapahama ka lang. Ang babae ay nagpatuloy sa paglalakad, hindi na lumingon. Napakagatlabi si Onyok. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Nakita niya ang isang grupo ng mga bata na natutulog sa ilalim ng tulay. Balot ng karton. Lumapit siya ng dahan-dahan. Kuya, pwede po bang makitabi? Mahina niyang tanong sa isang batang lalaki na bahagyang mas matanda sa kanya. Nagmulat ang bata, ang kanyang mga mata ay mapupula. Sino ka? Wala kang kasama? Wala po, galing po ako sa probinsya. Kailangan ko po ng tulugan. Mayroon po bang espasyo? Marami kaming espasyo. Kung kaya mong tiisin ang lamig at ang gutom, kailangan mong matuto, bata. Walang libre dito. Kahit tulugan, may kapalit. Ano po ang kapalit? Ang kapalit ay ang matuto kang maging matigas, matuto kang lumaban. Ang kalye ang iyong guro. Anong pangalan mo? Onyok po. Ako si Kiko. Bakit ka nandito? Bakit ka naglayas? Yumuko si Onyok. Gusto ko po kasi mag-aral. Ayaw po kasi ng tatay ko. Sabi niya, wala raw po kaming pera. Kaya po umalis ako. Gusto ko pong patunayan sa kanya na kaya ko pong magbago. Tumawa si Kiko, isang mapait na tawa. Mag-aral? Sa kalye? Hindi ka makapag-aaral dito, Onyok. Baka kakain ka lang kung magsisikap ka. Kung hindi ka magtatrabaho, nako, papanaw ka sa gutom. Kaya nga po ako maghahanap ng trabaho. May alam po ba kayong pwedeng pagtrabahuhan? Kahit ano po. Kahit ano? Marami kahit na ano dito. Kung kaya mong tiisin, kung kaya mong sikmurain, bukas sasamahan mo ako. Maghanap tayo ng bote sa junk shop. May counting kita. Salamat po, Kuya Kiko. Maraming salamat po. Huwag ka munang magpasalamat. Tingnan natin kung hanggang saan ang tibay ng sikmura mo. Ngayon, matulog ka na. Kailangan mo ng lakas. Bukas, magsisimula ang totoong pagsubok mo. Kinabukasan bago pa man sumikat ang araw, ginising na ni Kiko si Onyok. Uy, gising na Onyok. Oras na para maghanap buhay. Ang mga basura ay hindi naghihintay. Ang lamig po. Reklamo ni Onyok, kinusot ang kanyang mga mata. Mas malamig ang tiyan na walang laman. Halika na. Naglakad sila sa mga eskinita, naghanap ng mga basurahan. Ang amoy ng bulok at dumi ay halos magpatumba kay Onyok. Kuya Kiko, ito po ba ang trabaho? Ang mga lakal ng basura? Tanong ni Onyok, nandidiri. Oo, Onyok. Ito ang simula. Ito ang unang aral. Ang pagpapahalaga sa bawat sentimo. Ang pagpapahalaga sa bawat bote. Ang bawat lata hindi ito madali pero ito ang magpapakain sa'yo. Ito ang magbibigay sa'yo ng lakas para mangarap. Pero ang baho po. Mas mabaho ang gutom. Mas mabaho ang kawalan ng pag-asa. Sanain mo ang sarili mong Onyok. Ang syudad ay hindi pumipili ng trabaho. Ang syudad ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga handang magtiis. Buong umaga silang naglakad. Naghahanap ng mga bote at lata. Ang kanilang mga kamay ay nangitim at ang kanilang mga damit ay nandumi. Nang tanghali, dinala sila ni Kiko sa isang junk shop. Magandang umaga po, Mang Ben. May dala po kami. Isang matandang lalaking may malaking tiyan at maduming t-shirt ang lumabas. Oh, Kiko, sino ang kasama mo? Bagong mukha yan, ha? Opo, Mang Ben. Si Onyok po. Naghahanap po ng trabaho. Trabaho? May trabaho dito. Kung kaya mong tiisin ang bigat. Ilang kilo ang dala nyo? Tiningnan ni Mang Ben ang kanilang mga sako. 5 kilo. 10 piso para sa inyong dalawa. 10 piso lang po. Bulong ni Onyok. Sige na, Mang Ben. Dagdagan nyo naman po. Pakiusap ni Kiko. Wala na. Yan ang presyo. Kung ayaw nyo, huwag kayong magbenta. Marami pang nagbebenta dyan. Kinuha ni Kiko ang pera. Salamat po, Mang Ben. 10 piso, Kuya Kiko? Paano po tayo makakakain nito? Paano po ako makakapag-aral? Kalahati sa'yo, kalahati sa akin. 5 piso. Sapat na yan para sa isang tinapay at kape. Ang pag-aaral, mahabang proseso yan, Onyok. Kailangan mo ng mas malaking pera. Kaya maghahanap pa tayo, hindi lang bote. Kailangan natin ng mas mabigat na trabaho.
Sa sumunod na araw, tinuruan ni Kiko si Onyok na maging kargador sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda, gulay at karne ay bumalot sa kanila. Kargador? Kaya ko po ba yan, Kuya Kiko? Ang bigat po ng mga sako. Kaya mo, Onyok. Kung gusto mong kumain, kaya mo. Kung gusto mong mag-aral, kaya mo yan. Walang imposible sa taong may pangarap basta huwag kang susuko, ha? Lumapit sila sa isang tendera ng sibuyas. Aling Pining, may kailangan po ba kayong ipabuhat? Ang tendera, isang matandang babae, ay tumingin kay Onyok. Ang payat mo naman, bata. Kaya mo ba yan? Baka mabuwal ka lang. Kaya ko po, Aling Pining. Kaya ko po. Malakas po ako. Giit ni Onyok. Sige, yan. 2 sako ng sibuyas. Dalhin mo sa kabilang kanto. 5 piso. Binuhat ni Onyok ang sako. Ang bigat ay halos magpatumba sa kanya. Ang bawat mga kalamnan ay nanginig. Onyok, dahan-dahan lang. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Sigaw ni Kiko. Kaya ko po, Kuya Kiko. Kailangan ko po to. Sa bawat hakbang naramdaman ni Onyok ang hirap. Ang pawis ay bumuhos sa kanya muka. Nang marating niya ang kabilang kanto, halos bumagsak siya sa pagod. Ngunit ang 5 piso ay nasa kanyang kamay. Ito po, Aling Pining. Narito na po. Salamat, bata. Magaling ka. Bumalik ka bukas, ha? Ngumiti si Onyok sa kabila ng pagod. Opo, Aling Pining. Maraming salamat po. Kita mo, Onyok. Kaya mo. Ang bawat piso na yan ay isang hakbang patungo sa pangarap mo. Huwag mong kalimutan yan. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na kargador si Onyok. Ang kanyang katawan ay nasanay sa hirap. Ang bawat piso ay iniipon niya. Sa gabi, habang natutulog si Kiko at ang ibang bata, si Onyok ay nagbabasa ng mga lumang dyaryo na nakuha niya sa basurahan. Anong ginagawa mo dyan, Onyok? Hindi ka ba inaantok? Tanong ni Kiko isang gabi. Nagbabasa po ako, Kuya Kiko. Gusto ko po matuto. Gusto ko po malaman ang mga nangyayari sa mundo. Sabi po dito, may mga paaralan daw po na nag-aalok ng panggabing eskwelahan. Gusto ko pong magtanong kung paano po ako makakapasok doon. Ano? Panggabi? Para sa iyo, Onyok? Hindi ba masyadong malaki ang pangarap mo? Hindi ba dapat ang iniisip mo ay kung paano ka makakain bukas? Hindi po. Ang iniisip ko po ay kung paano ko po mababago ang buhay ko. Kung paano ko po matutupad ang mga pangarap ko. Kung paano ko po matutulungan ang tatay ko. Huwag kang masyadong mangarap, Onyok. Baka masaktan ka lang. Ang kalye ay hindi para sa mga nangangarap. Ang kalye ay para sa mga lumalaban para mabuhay. Lalaban po ako, Kuya Kiko. Lalaban po ako para sa pangarap ko. Isang araw, habang naglalakad si Onyok, nakita niya ang isang grupo ng tindero ng dyaryo. Kuya, paano po ba maging tindero ng dyaryo? Tanong niya sa isang lalaki na nag-aayos ng tumpok ng dyaryo. Bakit, bata? Gusto mo bang magtinda? Kailangan mong maging mabilis, kailangan mong maging masipag, at kailangan mong makipagsapalaran. Malaki ang kita dito kung madiskarte ka. Gusto ko po. Marunong po ako magbasa. Pwede ko po bang subukan? Sige, dalhin mo itong tumpok ng dyaryo, benta mo. Bawat isa, may piso ka. Kung maubos mo lahat, may bonus ka sa akin. Kinuha ni Onyok ang mga dyaryo. Dyaryo? Dyaryo po. Basahin ang pinakabagong balita. Sa simula, mahirap, maraming nagpapalaya sa kanya. Maraming hindi bumibili ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagtanggi lalo siyang nagpursige. Miss, dyaryo po. Bagong balita po. Isang abogadong babae ang tumingin sa kanya. Anong balita dyan, bata? Mayroon bang tungkol sa ekonomiya? Opo, miss. Mayroon po. Tungkol po sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At mayroon din pong tungkol sa bagong batas. Talaga? Sige, kukuha ko. Magkano ba? 10 piso po. Kinuha ng babae ang dyaryo. Salamat, bata. Magaling ka. Marunong ka magbenta. Ano ba ang pangalan mo? Onyok po. Sige, Onyok. Sana magtagumpay ka. Sa paglipas ng mga buwan, naging tanyag si Tonyok bilang isang tindero ng dyaryo. Kilala siya sa kanyang sipag at sa kanyang kaalaman sa mga balita. Ang kanyang ipon ay lumalaki. Isang gabi habang nilalakad siya pa uwi sa ilalim ng tulay, nakita niya ang isang gusali na may ilaw. Isang karatula ang nakasabit. Night School. Edukasyon para sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit. Nakita niya ang isang janitor na naglilinis sa loob. Kuya, pwede po bang magtanong?
Anong kailangan mo, bata? Night school po ba ito? Paano po ako makakapasok dito? Magkano po ang matrikula? Tumingin ng janitor kay Onyok. Nakita niya ang pagod at dumi sa mukha nito. Bata, mukhang galing ka sa kalye. Hindi mo ba alam na may bayad dito? Hindi to libre. Alam ko po, may ipon po ako. Nagtatrabaho po ako, gusto ko po talaga kasing mag-aral. Kahit po sa gabi lang, kahit po public school na mura lang. Ang matrikula ay 500 piso kada buwan. Mayroon ka ba niyan? Namilog ang mga mata ni Onyok. 500 po? Ang dami po niyan. Oo, at may mga libro pa, may mga gamit pa. Hindi ito madali, bata. Kailangan mo ng determinasyon. Mayroon po ako niyan. Mayroon po akong determinasyon. Nagtatrabaho po ako araw-araw. Nag-iipon po ako ng pera para dito. Kailangan ko po ng edukasyon. Kailangan ko po para matulungan ko po ang tatay ko. Napangiti ang janitor. Sige, bukas, bumalik ka. Kaibigan ko ang principal dito. Sabihin mo, si Mang Celso ang nagpadala sa'yo. Baka matulungan ka niya, ha? Sa scholarship. Salamat po, Mang Celso. Maraming salamat po. Hindi po ako makakalimot sa kabaitan nyo. Kinabukasan maaga pa, nagtungo si Onyok sa night school. Kinakabahan siya, ngunit puno ng pag-asa. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Onyok. Pinapunta po ako ni Mang Celso. Ang prinsipal, isang matandang babae na may salamin, ay tumingin sa kanya. Onyok? Ang batang galing sa kalsada na gusto mag-aral. Maupo ka. Naupo si Onyok. Nanginginig ang mga kamay. Opo, ma'am. Gusto ko po talaga mag-aral. Kahit po anong hirap kakayanin ko po. Kailangan ko po talaga makatapos. At bakit mo naman gusto mag-aral, Onyok? Maraming bata sa kalye na hindi iniisip ang edukasyon. Gusto ko po kasing baguhin ang buhay ko, ma'am. Gusto ko pong matulungan ang tatay ko. Nasa probinsya po siya, mahirap po ang buhay namin. Sabi po niya, wala raw po kami pera para makapag-aral, kaya po naglayas ako. Gusto ko pong patunayan sa kanya na kaya ko pong magbago. Gusto ko pong makatapos at bumalik sa kanya na may dalang pag-asa. Tinitigan siya ng prinsipal. Napakalalim ng iyong pagnanais, Onyok. Mayroon kaming scholarship para sa mga batang nangangailangan. Ngunit kailangan mong maging masipag, kailangan mong maging matalino, at kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat. Magiging masipag po ako. Magiging matalino po ako. Papatunayan ko po sa inyo na karapat-dapat po ako. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang magiging scholarship student namin. Ngunit kailangan mong panatilihin ang iyong mga grado at kailangan mong maging huwaran sa iyong mga kamag-aral. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ha. Maraming salamat po. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Onyok. Sa wakas, ang kanyang pangarap ay magiging katotohanan. Mula noon, naging ganito ang buhay ni Onyok. Sa umaga, nagtitinda siya ng dyaryo at naging kargador. Sa gabi naman, pumapasok siya sa night school. Madalas siyang inaantok at pagod. Ngunit ang larawan ng kanyang ama at ang mga pagnanais na umahon ang nagtulak sa kanya. Ang bawat salita na kanyang nababasa, ang bawat aral na kanyang natututunan ay tila ba nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang katawan. Onyok, bakit ka pa rin nag-aaral? Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Kiko isang gabi. Hindi po, Kuya Kiko. Mas nakakapagod po ang walang alam. Mas napapagod po ang walang pag-asa. Ang pag-aaral po ang aking pag-asa. Sana all. Ganyan. Ako? Hindi ko kaya. Nasanay na ako sa kalye. Dito na ako mamamatay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Kuya Kiko. Kaya po natin baguhin ang buhay natin. Kung gusto niyo po, tutulungan ko po kayo. Kapag po nakatapos ako, tutulungan ko po kayo. Malayo pa yan, Onyok, pero salamat sa pangarap mo. Sana nga. Lumipas ang mahabang panahon. Nakapagtapos si Onyok ng high school. Naging valedictorian pa. Nakakuha siya ng scholarship para sa kolehiyo. Habang nag-aaral, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Minsan sa isang coffee shop, minsan sa isang convenience store. Ang kanyang talino at sipag ay naging susi sa kanyang pagbangon. Onyok, ang galing mo. Nakatapos ka na sa kolehiyo. Anong plano mo ngayon? Tanong ng kanyang professor. Magtatrabaho po ako, professor. Gusto ko pong magpatayo ng sarili kong negosyo. Gusto ko pong makatulong sa mga taong nangangailangan.
at gusto ko pong balikan ng tatay ko. Napakagandang pangarap, Onyok ha. Alam kong magtatagumpay ka. Hindi ka lang matalino, may puso ka pa. At sa bawat tagumpay ni Onyok, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Hindi niya nakalimutan ang kanyang ama. Ang kanyang pangarap ay lumaki. Hindi na lang ito para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tulad niya na nangangarap na umahon sa kahirapan. Ang syudad na minsan ay nilaon siya sa dilim, ay naging saksi sa kanyang pagbangon. Ang diploma sa kamay ni Onyok ay tila isang mabigat ngunit magaan na panalo. Ang huling pagbati ng kanyang propesor ay nagdulot ng ngiti sa kanyang labi, ngunit ang ngiting iyon ay may halong pag-aalala. Onyok, ano ng plano mo ngayon? Tanong ni Professor Reyes, ang kanyang matandang guro na naging gabay niya sa kolehiyo. Handa ka na bang sumabak sa mundo ng negosyo? Opo, Professor, handa na po ako pero hindi po ako sigurado kung saan magsisimula. Ang dami pong kumpanya, ang dami pong oportunidad pero maliit lang po ang kapital ko. Kapital? Ang pinakamahalagang kapital mo ay ang iyong talino, sipag at ang determinasyon. Iyan ang hindi mabibili ng pera, Onyok. Anong gusto mong gawin? Gusto ko po sanang magtayo ng sarili kong negosyo, Professor, pero mula po sa maliit. Tulad po noong nagsisimula po ako sa pagtitinda ng dyaryo. Gusto ko po sanang magbenta ng mga produkto na kailangan ng tao, mga pangaraw-araw na gamit. Magandang ideya. Magsimula ka sa maliit na pwesto. Saan mo ba balak magsimula? Sa palengke po, doon po ako magsisimula. Dahil doon po ako nagsimulang maging kargador. Marami po akong kilala doon pero wala pa po akong pwesto. Kung ganoon, maghanap ka ng pwesto. Huwag kang matakot magsimula sa pinakamababa. Ang bawat malaking puno ay nagsisimula sa isang maliit na binhi, tandaan mo yan. Kinabukasan maaga pa nagtungo si Onyok sa palengke. Ang ingay at amoy ng sariwang produkto ay bumalot sa kanya. Nakita niya si Aling Pining, ang matabang tindera ng sibuyas na minsan niyang pinagtrabahuhan. Aling Pining, magandang umaga po. Bati ni Onyok, lumapit sa pwesto nito. Nilingon siya ni Aling Pining, ang kanyang mukha ay nagulat. Onyok, ikaw ba yan? Ang laki mo na, ang gwapo mo ha. Saan ka ba galing? Akala ko nawala ka na. Nagtapos po ako, Aling Pining. Nag-aral po ako. Ngayon po, gusto ko pong magtayo ng sarili kong negosyo. May alam po ba kayong bakanting pwesto dito sa palengke? Negosyo? Naku, Onyok, ang hirap ng buhay ngayon. Ang daming kakumpetensya. Sigurado ka ba dyan? Opo, Aling Pining, sigurado po ako. Gusto ko po talaga sumubok eh. Kahit po maliit lang muna. Gusto ko po magbenta ng mga tuyo at bagoong. Alam ko po na marami ang bumibili niyan. Nako, Onyo, ang dami nang nagbebenta ng tuyo at bagoong dito. Wala nang paglalagyan. Puro puno na ang mga pwesto. Bakit hindi ka na lang magtrabaho sa kumpanya? May pinag-aralan ka naman. Gusto ko po kasing maging sarili kong amo. Aling Pining, gusto ko po na ang bawat pinaghihirapan ko ay para sa akin. Ayaw ko pong umasa sa iba. May bakanting pwesto po ba talaga? Nag-isip si Aling Pining. Mayroon nga pala ang pwesto ni Mang Tasyo. Nagkasakit kasi siya, kaya hindi na siya makapagbenta. Maliit lang, sa dulo ng pasilyo, malapit sa labasan. Wala masyadong tao doon kaya siguro walang kumukuha. Ayos lang po sa akin, Aling Pining, kahit saan po. Magkano po ang upa? Aba, kailangan mong kausapin ng may-ari ng palengke, si Mang Cardo. Maswerte ka kung bibigyan ka niya ng pwesto, matigas ang ulo niyan. Salamat po, Aling Pining. Maraming salamat po sa impormasyon. Agad na hinanap ni Onyok si Mang Cardo, ang matandang lalaki na may malaking tiyan at nakasuot ng barong Tagalog ay nakaupo sa kanyang opisina. Magandang umaga po, Mang Cardo. Ako po si Onyok. Gusto ko po sana mag-apply para sa pwesto dito sa palengke. Tiningnan siya ni Mang Cardo, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Pwesto? Anong ibebenta mo? At bakit dito ka nag-a-apply? Mukha ka namang may pinag-aralan. Bakit hindi ka sa opisina maghanap ng trabaho? Gusto ko po sanang magtayo ng sarili kong negosyo, Mang Cardo. Gusto ko po sanang magbenta ng tuyo at bagoong. Nabalitaan ko po na may bakanting pwesto dito sa dulo ng pasilyo. Ang pwestong yun? Naku, Onyo, walang kakita-kita dyan. Malayo sa tao. Kaya nga walang kumukuha. Ilang beses nang sinubukan ng iba pero walang nangyari. Ayos lang po sa akin, Mang Cardo. Susubukan ko po.
Kung hindi po ako magtatagumpay, ako po ang aalis pero bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Ang upa ay 500 piso sa isang buwan. Kaya mo ba yan? Namilog ang mga mata ni Onyok. 500 piso. Malaki iyon para sa kanyang simula. Kaya ko po, Mang Cardo. Babayaran ko po. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang tibay ng sikmura mo. Pero tandaan mo, 1 buwan lang ang trial. Kung hindi ka makakabayad, papalitan kita. Maraming salamat po, Mang Cardo. Hindi po kayo magsisisi. Nagsimula si Onyok sa kanyang maliit na pwesto, bumili siya ng kaunting tuyo at bagoong mula sa isang supplier sa probinsya. Ang unang araw ay mahirap, walang masyadong bumibili. Jaryo, Jaryo po. Bulong ni Onyok sa sarili, tila ba bumabalik sa kanyang nakaraan. Tuyo, bagoong po, sariwa po, mura lang. Bata, bakit ka nagbebenta ng tuyo? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka sa opisina? Tanong ng isang matandang babae. Gusto ko po kasing maging sarili kong amo, Lola. Mas masarap po sa pakiramdam na ang bawat kinikita ko ay galing sa sarili kong pagod. Magkano ba ang bagoong mo? 50 piso po ang isang garapon. Sariwa po, galing po yan sa probinsya. Sige, kukuha ko ng isa. Sana masarap. At sa bawat benta, lumalaki ang tiwala ni Onyok. Ngunit sa paglipas ng linggo, hindi pa rin sapat ang kanyang kita para mabayaran ang upa. Mang Cardo, paumanhin po. Hindi pa po ako makakabayad sa upa. Sabi ni Onyok. Kita mo na, Onyok. Sabi ko sa iyo eh. Walang kakita-kita dyan. Siguro dapat mo nang isuko yan. Hindi po, Mang Cardo. Hindi po ako susuko. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang linggo. May naisip po akong paraan. Kailangan ko pa po ng kaunting oras. Nag-isip si Onyok, kailangan niya ng kakaibang paraan para mahikayat ang mamimili. Naalala niya ang kanyang pagiging tindero ng dyaryo. Kinabukasan, sa halip na hintayin ng mamimili, lumabas si Onyok sa kanyang pwesto. Tuyo, bagoong, sariwa, mura. Tikman niyo po ang bagoong na galing sa probinsya. Masarap na sausawan, sa mangga. Masarap na kasama sa kanin. Nagtaka ang mga tao, isang binatang may pinag-aralan ang nagtitinda ng tuyo at bagoong sa gitna ng palengke. Onyok, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka ba nahihiya? Tanong ni Aling Pining. Hindi po, Aling Pining, hindi po ako nahihiya. Mas nakakahiya po na hindi ko subukan ang lahat para magtagumpay. Kailangan ko po talagang ibenta ito. Isang negosyante na nakasuot ng formal na damit ang dumaan. Bata, bakit ka sumisigaw dyan? Ano bang klaseng negosyo yan? Sir, nagbebenta po ako ng tuyo at bagoong. Sariwa po yan. Galing pa po yan sa probinsya. Gusto ko po sanang magtayo ng sarili kong negosyo eh. Nagsisimula pa po ako mula sa wala. Kailangan ko po talagang ibenta ito para makabayad sa upa. Tiningnan siya ng negosyante, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap. May determinasyon ka, bata. Sige, bigyan mo ako ng isang garapon ng bagoong at 1 kilo ng tuyo. Kung masarap, bibili pa ako. Maraming salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi. At simula noon nagbago ang diskarte ni Onyok. Sa halip na maghintay, lumalabas siya at iniaalok ang kanyang produkto. Nagsimula siyang magbigay ng libreng tikim ng bagoong. Unti-unting dumadami ang kanyang mga mamimili. Ang kanyang maliit na pwesto ay nagsimulang kumita. Onyok, ang galing mo. Nabayaran mo ang upa ha? At may sobra ka pa. Tuwang-tuwa si Mang Cardo. Salamat po, Mang Cardo, dahil po sa binigay niyong pagkakataon. Hindi. Dahil yan sa sipag mo, dahil sa determinasyon mo. Magpatuloy ka, Onyok. Mukhang may mararating ka. Sa paglipas ng mga buwan ay lumaki ang negosyo ni Onyok. Hindi na lang tuyo at bagoong ang binebenta niya. Nagdadala siya ng iba pang produkto mula sa probinsya. Kape, suka, sili at iba pa. Onyok, ang dami mo ng produkto. Hindi ka na ba nahihirapang mag-isa? Tanong ng isang kaibigan niya sa kolehiyo na si Leo na minsan ding nagbebenta ng dyaryo kasama niya. Nahihirapan ako, Leo, pero masarap sa pakiramdam. Gusto ko sana kumuha ng katulong. Gusto mo bang maging kasama ko? Alam ko na nahihirapan ka rin sa trabaho mo. Ako? Makakatrabaho ko ang isang college graduate na nagbebenta ng tuyo. Sige, kailangan ko rin ng trabaho. Magkano bang sweldo? Sa ngayon, hindi pa ganun kalaki pero kapag lumaki ang negosyo, tataasan ko ang sweldo mo at bibigyan kita ng share sa kita. Gusto ko na maging bahagi ka sa paglago ng negosyo ko. Sige, Onyo, game ako dyan.
Alam ko na malayo ang mararating mo dahil may tiwala ako sa'yo. Nakita ko na yan sa'yo noon pa. Mula sa pagtitinda ng dyaryo hanggang ngayon. Sa tulong ni Leo lalong lumaki ang negosyo ni Onyok. Nakapagbukas siya ng pangalawang pwesto sa ibang palengke. Pagkatapos, isang maliit na tindahan sa isang abalang kalye. Sa bawat pagkabigo, natuto siya. Sa bawat tagumpay, lalo siyang nagpursige. Onyok, ang ganda ng tindahan mo ah. Ang laki na ng pinagbago mo. Bati ng isang dating profesor niya na dumaan sa kanyang tindahan. Salamat po profesor dahil po sa inyo, sa mga aral nyo. Kaya ko po ito nagawa. Hindi Onyok, ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang nagtanim ng binhi. Kami, nagbigay lang kami ng patubig. Ngayon, ano na ang plano mo? Hanggang tindahan na lang ba? Hindi po profesor, gusto ko pong magkaroon ng sarili kong kumpanya. Gusto ko pong maging supplier ng mga produkto sa mga malalaking supermarket. Gusto ko pong ipakita na ang isang batang galing sa wala ay kaya magtayo ng isang malaking negosyo. Malaki yan, Onyok, pero kung may determinasyon ka, kaya mo yan. Sino ang tutulong sa'yo? Marami na po ako empleyado ngayon, Profesor, at mayroon po akong partner na negosyante na gustong mamuhunan sa akin. Isang araw habang nasa kanyang opisina si Onyok na ngayon ay nasa isang malaking gusali na, nakatanggap siya ng tawag. Sir Onyok, may naghahanap po sa inyo, sabi ng kanyang sekretarya. Sino? Isang babae po. Ang sabi po niya, kaibigan daw po siya ni Kiko. Si Nena daw po. Nagulat si Onyok. Kiko, ang kaibigan niya sa kalye. Papasukin mo. Pumasok si Nena, isang babaeng payat at may malalim na mga mata. Onyok, ikaw na ba talaga yan? Ang laki na ng pinagbago mo. Nena, ikaw nga. Kumusta ka? Kumusta si Kiko? Yumuko si Nena. Si Kiko po. Pumanaw na po siya. Nagkasakit po. Hindi na po kinaya ng katawan niya ang hirap sa kalye. Naramdaman ni Onyok ang kirot sa kanyang puso. Pumanaw na siya? Kailan pa? Bakit hindi niyo ako sinabihan? Hindi po namin alam kung paano kayo kokontakin. Malaki na ang kumpanya mo. Akala po namin nakalimutan mo na kami. Hindi ko kayo nakalimutan, Nena. Hindi ko makakalimutan si Kiko. Siya ang tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang ako. Siya ang nagturo sa akin ng halaga ng sipag sa kalye. May iniiwan ba siyang pamilya? Mayroon po ang kanyang kapatid na babae at 2 anak. Nahihirapan po sila ngayon. Huwag kang mag-alala, Nena. Ako na ang bahala sa kanila. Hanapin mo sila. Bigyan mo sila ng trabaho sa kumpanya ko. At bibigyan ko sila ng bahay. Ito ang paraan ko para pasalamatan si Kiko. Napayak si Nena. Salamat po, Onyok. Hindi po ako nagkamali sa inyo. Totoo po ang sinabi ni Kiko na balang araw magiging matagumpay ka at hindi mo kami makakalimutan. Hinding-hindi. Ang tagumpay ko ay tagumpay din nyo. Kung wala kayo, wala ako dito. Lumipas ang mga taon, lumaki ang kumpanya ni Onyok mula sa isang maliit na tindahan hanggang sa maging isang malaking korporasyon na may sariling pabrika at mga produkto na ibinebenta sa buong bansa. Naging matagumpay siya, nakapagpatayo ng sariling bahay at nakapagbuo ng sariling pamilya. Han, kumain ka na. Sabi ng kanyang asawang si Mayumi, isang magandang babae na nakilala niya sa kolehiyo. Masyado ka nang nagtatrabaho, wala ka nang pahinga. Kailangan ko pa magtrabaho, Mayumi, hindi pa sapat. Mayroon pa akong kailangang tuparin. Ang pangarap mong mahanap ang tatay mo? Tumango si Onyok. Oo, hindi ko siya makakalimutan. Ang bawat tagumpay ko ay para sa kanya. Ang bawat piso na kinikita ko ay para sa kanya. Alam kong mahanap mo siya, mahal. At alam kong matutuwa siya sa lahat ng narating mo. Pero sana, magpahinga ka rin. Hindi ka na bata. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Gusto ko siyang hanapin. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang pasalamatan. Gusto ko ipakita sa kanya na hindi ako nagkamali sa paglayas ko. Gusto ko ipakita sa kanya na ang pangarap ay hindi hangin lang. Daddy, laro po tayo. Sigaw ng kanyang mga anak, sina Ogie at Aya na tumatakbo papasok sa kanyang opisina. Napangiti si Onyok, niyakap niya ang kanyang mga anak. Sige, laro tayo pero sandali lang. May kailangan lang akong tapusin. Ayaw po namin ng sandali lang. Gusto po namin ng matagal. Tay, bakit po lagi po kayo nagtatrabaho? Tanong ni Ogie. Kasi anak, gusto kong magkaroon kayo ng maayos na buhay.
Gusto kong magkaroon kayo ng lahat ng hindi ko naranasan. Gusto ko makapag-aral kayo sa magandang eskwelahan. Gusto kong makapaglakbay kayo sa buong mundo. Pero po, mas gusto po namin kayong kasama. Sabi ni Aya, yumakap sa kanyang ama. Sige, sige. Pagkatapos nito, maglalaro tayo pangako. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ang puso ni Onyok ay may kulang pa rin. Ang kanyang ama, ang pangako niya sa kanyang ama, ang pangako na babalik siya may dala ng pag-asa. Ang binhing itinanim niya sa kanyang paglayas ay nagbunga ng kanyang kasaganahan. Ngunit ang pinakamahalagang bunga ay ang muling pagsasama nila ng kanyang ama. Araw-araw naghahanap siya ng balita tungkol sa kanyang tatay. Araw-araw umaasa siya na balang araw magkikita silang muli. Ang malalim na paghinga ni Onyok ay bumalot sa katahimikan ng kanyang opisina. Nakatingin siya sa balang syudad sa labas ng kanyang bintana. Ang kanyang isip ay lumilipad sa malayo. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Sir Onyok, may tawag po kayo mula sa probinsya. Sabi ng kanyang sekretarya, ang tinig nito ay bahagyang nag-aalangan. Probinsya? Sino? Napaayos ng upo si Onyok, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Isang matandang babae po, sabi niya, may mahalaga raw po siyang sasabihin tungkol sa inyong ama. Agad na dinampot ni Onyok ang telepono. Hello? Sino po to? Onyok, ikaw ba yan anak? Ang tinig sa kabilang linya ay basag, pamilyar ngunit may halong pagod. Ako ito si Aling Maricel, ang kapitbahay niyo noon. Aling Maricel, opo, ako po to. Kumusta po kayo? Kumusta na po ang baryo? Ang pag-asa ay biglang bumulwak sa kanyang dibdib. May balita po ba kayo tungkol sa tatay ko? Nakita niyo po ba siya? Si Mang Tonyo Onyok, mahina na siya. Malabo na ang paningin. Ni halos hindi na makabangon. Nagkasakit siya, wala nang nag-aalaga sa kanya dito. Ang dampa niyo halos gumuho na. Kailangan mo siyang makita, Onyok, bago pa mahuli ang lahat. Naramdaman ni Onyok ang paninikip ng kanyang dibdib. Ano po? Nagkasakit? Bakit hindi niyo po ako sinabihan kaagad? Nasaan na po siya ngayon? Sa dampa pa rin po ba? Oo, Onyok. Dito pa rin. Naghihintay araw-araw. Nakaupo lang siya sa labas tila may hinihintay. Narinig ko siyang bumubulong minsan. Onyok, anak ko, babalik ka pa ba? Naramdaman ni Onyok ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Babalik po ako, Aling Maricel. Ngayon na po. Uuwi na po ako. Pakisabi po sa kanya. Darating na po ako, pakiusap po. Alagaan niyo po muna siya, darating po ako. Sige Onyok, mag-iingat ka sa biyahe. Ibinaba ni Onyok ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumayo siya, naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Sir Onyok, may problema po ba? Tanong ng kanyang sekretarya nag-aalala. Wala, kailangan ko lang umuwi, ngayon na. I-cancel mo ang lahat ng appointment ko. Kung may meeting, ipareschedule mo. Kung may kailangan, tawagan mo si Leo. Siya muna ang bahala sa kumpanya. Pero po, may mahalaga po kayong meeting mamaya sa mga investor. Mas mahalaga to. Ang tatay ko nagkasakit siya. Kailangan ko siya makita ngayon na. Opo sir, mag-iingat po kayo sa biyahe. Agad na lumabas si Onyok sa kanyang opisina. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay halo-halo ang emosyon. Pag-aalala, pananabik at kaunting takot. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, narating niya ang baryo. Ang mga kalsada ay bako-bako na rin. Ang mga bahay ay payak pa rin. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Huminto siya sa harap ng kanilang lumang dampa. Halos hindi na niya ito makilala. Mas lalo itong gumuho. Ang bubong ay butas na. Ang dingding ay tila babibigay na. Ngunit sa labas ng dampa, nakaupo si Mang Tonyo sa lumang bangko. Ang kanyang likod ay lalong kumuba. Ang kanyang buhok ay puti na. Payat na payat siya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila ba naghihintay. Lumabas si Onyok sa kanyang sasakyan, ang tunog ng makina ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na baryo. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Tao po, Mang Tonyo? Mahina niyang tanong, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bahagyang napalingon si Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay malabo. Sino yan? Mayroon ba akong bisita? Hindi ko kayo makita ng maayos. Lumuhod si Onyok sa harapan ng kanyang ama. Tay, ako po ito. Si Onyok po. Napakurap si Mang Tonyo, ang kanyang noo ay kunot. Onyok? Sinong Onyok? Wala akong anak na Onyok.
Matagal na siyang nawala, iniwan niya ako. Ang kanyang tinigi puno ng kalungkutan. Ako po ito, Tay. Ang anak niyo po. Hindi po ako nawala, bumalik po ako. Ako po si Onyok. Nanginginig ang tinig ni Onyok. Hindi. Hindi ikaw si Onyok. Si Onyok maliit pa. Payat. Hindi siya nakasuot ng ganyan. At hindi siya bumalik. Nangako siyang babalik pero hindi siya bumalik. Tay, ako po talaga to. Naalala niyo po ba ang peklat ko po sa noo? Noong bata pa po ako, nahulog po ako sa puno. Nagkaroon po ako ng peklat dito. Itinuro ni Onyok ang kanyang noo. Bagyang lumapit si Mang Tonyo, ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang dumapo sa noo ni Onyok. Naramdaman niya ang peklat, ang kanyang mga mata ng laki tila ba may liwanag na dumaan. Ang peklat? Oo. Naalala ko. Bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang tinigi halos hindi marinig. Onyok? Anak ko? Ikaw nga ba? Opo, Tay, ako po ito. Bumalik na po ako. Bumuhos ng luha sa mga mata ni Onyok. Onyok, anak ko. Bumalik ka. Bumalik ka nga. Opo, Tay, bumalik na po ako. Hindi na po ako aalis. Hindi na po. Niyakap ni Onyok ang kanyang ama, ang kanyang mukha ay nilibing sa balikat nito. Ang amoy ng lupa at lumang damit ay bumalot sa kanya, pamilyar at nakakapawi ng uhaw. Akala ko hindi ka na babalik. Akala ko galit ka sa akin, anak. Dahil sa ginawa ko. Dahil sa hindi pagpayag na mag-aral ka. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Naging matigas ako. Naging makasarili. Hindi ko nakita ang iyong pangarap. Tay, wala po yun. Matagal ko na po kayong pinatawad. Ang hirap po na pinagdaanan ko ang nagturo sa akin ng halaga ng sipag at tiyaga. Ang hirap po ang nagpalakas sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako magiging ganito ngayon. Pero, ang dami mong pinagdaanan. Nagutom ka ba? Nahirapan ka ba? May nag-alaga ba sa'yo? Opo, Tay, marami po akong pinagdaanan pero nakaya ko naman po. At marami pong tumulong sa akin. Ang Diyos po ang gumabay sa akin. At ang pangarap ko po ang makatulong sa inyo ang nagtulak sa akin. Inilayo ni Mang Tonyo ang sarili, pinunasan ang kanyang luha. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay tila ba sinusubukang makita ang bawat detalye. Ang laki mo na, ang gwapo mo na, at ang yaman mo na. May kotse ka, may magandang damit. Totoo ba to, Onyok? Hindi ba ako nananaginip? Totoo po ito, Tay. Hindi po kayo nananaginip. Ang lahat po ito nang dahil sa inyo. Dahil po may pangarap na itinanim nyo sa akin kahit hindi nyo po alam. Pangarap? Ako? Wala akong binigay sa'yo kundi hirap. Hindi po, Tay. Binigyan niyo po ako ng buhay. Binigyan niyo po ako ng dahilan para lumaban. At ang bawat pagtanggi niyo po sa akin noon ay naging gasolina ko para magpatuloy. Kaya po, salamat, Tay. Salamat po sa lahat. Anak ko, Onyok, patawarin mo ako. Paulit-ulit na sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Wala na po yun, Tay. Ang importante po magkasama na po tayo ngayon. Hindi na po kayo mag-iisa. Hindi na po kayo mahihirapan. Niyakap ulit ni Mang Tonyo ang kanyang anak, mas mahigpit pa sa dati. Salamat, Onyok. Ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kita, anak. Ipinagmamalaki ko rin po kayo sa lahat po ng hirap na pinagdaraanan nyo. Para lang po mapakain ako sa lahat po ng sakripisyo nyo. Ngayon po, panahon na po para ako naman po ang mag-alaga sa inyo. Ang sikat ng araw ay humalik sa kanilang magkayakap na figura. Ang nakaraan ay tila ba lumipad, nakasama ng hangin. Ang sakit ay napalitan ng pag-asa. Ang binhing itinanim ni Onyok sa kanyang paglayas ay nagbunga. At ang bunga nito ay ang muling pagsama-sama ng isang ama at ng anak na muling natagpuan ng isa't isa sa gitna ng pagsubok at tagumpay. Ang init ng tanghali ay bumabalo sa baryo, ngunit sa loob ng lumang dampa, ang simoy ng hangin ay tila nagdala ng kapayapaan. Magkayakap pa rin si Mang Tonyo at Onyok. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Sa wakas, dahan-dahang lumayo si Mang Tonyo at ang kanyang nanginginig na kamay ay hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Onyok, anak ko, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang tinigi basag.
Ang daming taon, araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko. Bakit ko ba ginawa yun sa'yo? Bakit hindi ako nakinig? Dahil sa takot ko sa kahirapan, sa takot ko na hindi kita kayang bigyan ng magandang buhay. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Tay, huwag na po nating pag-usapan yan. Ang importante po magkasama na po tayo ngayon. Wala pong galit, ang lahat po na nangyari may dahilan. Ang bawat hirap na pinagdaaranan ko, nagturo po sa akin ng bagay na hindi ko matututunan sa eskwelahan. Yan po ang naging puhunan ko para makabangon. Pero ang sakit ng sampal ko sa'yo noon, naalala ko pa rin ang tunog nito. Ang paglayas mo, ang sulat mo. Araw-araw ko binabasa yon. Patawarin mo ko anak. Naging ama ba ako sa'yo noon? Opo tay, naging ama po kayo. Binigyan niyo po ako ng buhay. Alam ko po na ginawa niyo po ang sa tingin niyo ay tama para sa akin. Kaya po wala na po yun. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Ang mahalaga po ay yung ngayon at ang kinabukasan. Niyakap ulit ni Mang Tonyo si Onyok. Salamat anak ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ang dami kong gustong sabihin. Huwag na po kayo magsalita ng ganyan tay. Doon po tayo tumira. Sumama po kayo sa akin sa syudad. Hindi na po kayo maghihirap. Hindi na po kayo magtatrabaho sa bukid. Bahagyang lumayo si Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay nagulat. Sa syudad? Sa malaking bahay mo? Naku, Unyok, hindi ako sanay doon. Ang bahay ko ay nasa lupa. Dito ako pinanganak. Dito ako papanaw. Hindi po tay. Hindi po kayo papanaw dito. Sa syudad po, mas maganda ang mga ospital. Panahon na po para ako naman po ang mag-alaga sa inyo. Pero paano ako doon? Hindi ko alam ang buhay sa syudad. Baka maging pabigat lang ako sa'yo, anak. Hindi po tay. Hindi po kayo magiging pabigat. Gusto ko pong ipakilala kayo sa pamilya ko. May asawa na po ako tay. At may 2 na po kayong apo. Namilog ang mga mata ni Mang Tonyo. Mga apo? May mga apo na ako? Naku, Unyok, bakit hindi mo sinabi kaagad? Ang kanyang mukha ay sumilay ang ngiti. Isang ngiti na matagal nang nawala. Kaya nga po, sumama na po kayo. Gusto po nilang makilala ang kanilang lolo. Gusto po nilang makasama kayo. Hindi na po kayo mag-iisa. Magkakasama na po tayo. Nag-isip si Mang Tonyo, tila ba pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng anak. Sige, Onyok, kung yan ang gusto mo. Hindi ako magiging pabigat. Kung may lugar ako sa buhay mo. Opo, tay. Tayo po ang pamilya. At ang pamilya nagtutulungan, nagmamahalan. Sige anak, sasama ako sa iyo. Maraming salamat. Dahan-dahang tinulungan ni Onyok ang kanyang ama makatayo. Bago sila umalis, lumingon si Mang Tonyo sa kanilang lumang dampa. Isang huling tingin sa nakaraan. Paalam lupa. Bulong niya. Salamat sa lahat. Ngayon, iba na ang aking tahanan. Nakarating sila sa syudad. Ang malaking bahay ni Onyok ay tila isang palasyo para kay Mang Tonyo. Tay, ito po ang bahay natin. Sabi ni Onyok, inaalalayan ng ama sa loob. Ang laki, Onyok. Ang ganda. Kaya mo bang bayaran to? Ang laki ng gastos dito. Kaya ko po tayo, wag na po kayo mag-alala. Biglang lumabas ang isang magandang babae kasama ang 2 bata. Mahal, dumating na kayo. Sabi ni Mayumi, ang asawa ni Onyok. Lumapit at niyakap siya. Nako, ito na ba si Mang Tonyo? Oo mahal, ito ang tatay ko. Tay, ito po si Mayumi, ang asawa ko. Ngumiti si Mayumi. Magandang gabi po, Tatay Tonyo. Welcome po sa bahay namin. Matagal na po namin kayong gusto makilala. Salamat, Ineng. Ang ganda mo at ang bait mo. Lolo, Lolo. Tumakbo ang 2 bata papalapit, niyakap ang binti ni Mang Tonyo. Tay, ito po si Ogi, ang panganay ko. At ito naman po si Aya, ang bunso ko. Yan, sila po ang mga apo nyo. Niyakap ni Mang Tonyo ang kanyang mga apo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kagalakan. Mga apo, ang gaganda at ang gagwapo nyo. Naku, hindi ako makapaniwala. Lolo, magkwekwento po ba kayo sa amin tungkol po sa probinsya? Sabi po ni Papa, magsasaka po kayo. Tanong ni Ogie, excited. Opo, Lolo. Marami po ba kayong manok doon? May baka po ba kayo? Tanong ni Aya. Tumawa si Mang Tonyo, isang tunay na tawa.
Sa sumunod na mga araw, ang bahay ni Onyok ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Si Mang Tonyo ay masayang nakipaglaro sa kanyang mga apo, nagkukwentuhan ng kanyang buhay sa probinsya at nakikinig sa mga kwento ng tagumpay ni Onyok. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumalakas, ang kanyang mga mata ay tila ba nagkaroon ng bagong liwanag. Tay, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Naku, Onyok, ang ganda ng buhay dito. Hindi ko akalain na mararanasan ko pa to. Ang sarap ng pagkain, ang lambot ng kama, at ang sarap sa pakiramdam na kasama ko kayo. Salamat, anak. Wala po yun, Tay. Ito po ang paraan ko para bumawi po sa inyo. Para po sa lahat ng sakripisyo nyo. Ngayon po, kayo naman ang magpapahinga. Pero Onyok, hindi mo ba ako pagtatrabahuhin? Nasanay ako na may ginagawa. Hindi po, Tay. Ang trabaho nyo po ay ang maging masaya at alagaan nyo na lang po ang mga apo nyo. Yun po ang trabaho nyo, ang magpahinga. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero minsan, pwede ba ako magtanim ng gulay sa bakuran? Napangiti si Onyok. Opo naman, Tay. Kung yan po ang magpapasaya sa inyo. Magtanim po kayo ng kahit na anong gusto nyo. May malaki po tayong bakuran. Lumipas sa mga taon, si Mang Tonyo ay namuhay ng masaya at payapa sa piling ng kanyang anak na si Onyok at ng pamilya nito. Ang dating magsasakang kapo sa pera at pag-asa ay nakita ang bagong buhay. Ang kanyang mga kamay ay minsan magaspang sa paghawak ng araro, na ngayon ay humahaplo sa buhok ng kanyang mga apo. Ang kanyang likod na minsan ay kuba, sa pagyuko sa bukid ay ngayon tuwid, sa pagtawa kasama ang kanyang pamilya. Si Onyok naman sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay ay nanatiling mapagkumbaba at hindi nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Ang kanyang kumpanya ay patuloy na lumalaki at ang bawat tagumpay ay iniaalay niya sa kanyang ama. Tay, ito po ang bagong pabrika natin. Ang laki, Onyok. Ang daming tao. Hindi ako makapaniwala na ang anak ko may-ari nito. Opo, Tay, dahil din naman po yan sa inyo eh. Marami po kayong aral na itinuro sa akin. Onyok, anak ko, pinagmamalaki talaga kita. Salamat po, Tay. Dahil po sa inyo kaya po ako nandito. Ang kwento ni Onyok ay naging inspirasyon sa marami. Patunay na sa kabila ng kahirapan at pagsubok, ang sipag-tiyaga at matinding pagnanais na umahon ay makakapagbigay ng tunay na tagumpay at pagbabago ng buhay. Ang binhing itinanim ni Onyok sa kanyang paglayas ay nagbunga ng kasaganahan at kapayapaan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang ama at sa kanilang buong angkan. Ang lupa ay hindi na kanilang tanging pinagmumulan ng buhay. Ang pag-asa ang naging kanilang pinakamahalagang binhi. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Maki-comment sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.